Sa huling episode ng Lion City Chronicle, lumipad tayo mula Pilipinas patungong Singapore, nag-check-in sa Met Spacepad at sinimulan ang ating adventure sa sikat na Merlion Park. Pagkatapos tikman ang masasarap na pagkain sa Lau Pa Sat, tinapos natin ang ating unang araw sa panonood ng live show sa Esplanade. Ngayon, samahan ako sa panibagong araw ng paglalakbay mula sa matahong kalye ng Chinatown hanggang sa ligaw na mundo ng Night Safari. Ito ang excursion Lion City Chronicles. Nagsimula na ang ating ikalawang araw. Ngayon, pupunta tayo sa Chinatown. Plano ay maglalakad papuntang Bugis Bus Stop, sumakay ng bus at bumaba malapit sa Duxon Plain Park Bus Stop. Nagkamali ako sa nasakyan kong bus. Imbes na bus route 851, napasakay ako sa bus route 51. Nung napansin ko na iba na ang ruta ng bus, agad na akong bumaba sa susunod na stop. Opposite State Court Bus Stop ako bumaba at malapit na din ito sa destinasyon. Kaya napagpasyan lakarin na lang ang papuntang Chinatown. Sa wakas, nakarating na tayo sa Tonga Eating House, isang klasikong Singaporean restaurant. Umorder ako ng Combo B at Kopi O. Nalilito pa rin ako sa pagkakaiba ng Kopi, Kopi O at Kopi C. Bet ko ang ganitong almusal. Susunod, maglalakad tayo papuntang Pagoda Street. Tapos, didiretso papuntang Sri Mariamman Temple. Ang Pagoda Street ay puno ng mga tindang pangregalo, tulad ng souvenir, damit at chocolate. Madami din kainan dito. Sa dulo ng Pagoda Street makikita ang Sri Mariamman Temple. Bago makapasok sa loob, may pinapatupad silang dress code at ipinagbabawal magsuot ng sapatos sa loob ng templo. Buti na lang may shoe rack sa labas. Ang Sri Mariamman Temple ang pinakamatandang Hindu temple sa Singapore na itinatag noong 1827. Isa itong national monument at pangunahing tourist attraction. Ngunit hindi lang itong isang magandang gusali. Dati, nagsilbi itong refugee center para sa mga immigrant galing South India. Ito ay nagbibigay sa kanila ng lugar na matutuluyan hanggang makahanap sila ng trabaho at permanenteng tirahan. Ito rin ang tanging lugar kung saan ang mga Hindu na ikinasal ay opisyal nang nire-recognize o nare-rehistro sa Singapore. Tunay nakakamangha ang disenyong arkitekturang Dravidian. Good, andito pa din ang aking sapatos. Ang susunod ay pupunta tayo sa Sentosa Island. Para makarating doon, sasakay tayo ng subway mula Chinatown Station papuntang Harbourfront Station. Imbis na dumiretso tayo sa isla gamit ng monorail, aakyat tayo papuntang Mount Faber at pagkatapos ay sasakay tayo ng cable car papuntang Sentosa Island. Nung nasa Chinatown Station na tayo,
Nagka-problema ako dahil hindi tinatanggap ng reloading machine ang lahat ng card ko, papa-credit o debit. Kasama na doon ang GCash. Kaya kinakailangan ko mag-withdraw ng pera sa pinakamalapit na ATM para makapag-top up. Pagkalabas ng estasyon, nagsimula na tayo umakyat sa Burol. Sa Marang Trail tayo aakyat. Maraming steps ang hagdan at nakakapagod itong akyatin. Ngunit maganda naman ang tanawin, magubat naman ang trail. Nang makarating tayo sa Faber Peak, oras na para sa cable car. Susubukan natin ang Sky Orb Cabin. May dalawang klase silang cabin, ang Sanrio Cabin at Sky Orb Cabin. Ang Sanrio Cabin ay ang makalumang disenyo. Meron itong Sanrio characters na nakadrawing. Habang ang Sky Orb ay mas malawak ang view nito, salamin din ang flooring niya. Ang Sky Orb Cabin ay may additional charge na 15 Singapore dollars. Ito ang unang beses kong sumakay sa cable car at napakaganda ng tanawin. Dadaan pa tayo mismo sa loob ng Harbourfront Tower 2. Ang Sinkable Cable Car ay isang gondola lift. Ito ay nagbibigay ng area link mula sa Mount Faber sa Singapore Island patungo sa Resort Island ng Sentosa. Ito ay tumatawid sa Keppel Harbor. Binuksan ito noong February 15, 1974 at ito ang pinakapangalawang aerial ropeway system sa buong mundo na tumatawid sa isang daungan o port. Ang pinakauna ay ang Port Vell Aerial Tramway sa Barcelona na binuksan pa noong 1931. Matatanaw natin ang Adventure Cove Water Park, Singapore Oceanarium at Universal Studios Sentosa. At sa wakas nakarating na tayo sa Sentosa Island. Sasakyan natin ang isang tourist attraction nila dito, ang Skyline Lodge. Sunod, maglalakad tayo sa paligid ng Siloso Beach at magtatanghalian tayo sa Mary Brown. Ang Skyline Lodge ay isa sa to-do list ko sa Singapore. Kaya kumuha ako ng 2-ride combo. Ibig sabihin, makakadalawang beses ako sasabak sa pagbaba sa Burol, habang sasakay ng chairlift upang makabalik sa taas. Sa first ride ko, pinili ko muna ang Expedition Trail kasi yun ang nire-recommend para sa mga baguhan. Tapos, sa second run, sinubukan ko naman ang Dragon Trail. Sabi nila ito raw ang pinaka-thrilling sa 4 na trails. Sorry about sa camera. Kung naalala niyo sa day 1 na nasira yung mount ng camera, kaya nakastick lang ako sa buong series na ito. Kaya napapansin niyo na halos nasa loob ng bag yung camera. Kailangan ko talaga bumili ng bagong mount.
Ang Skyline Lodge ay unang naimbento noong 1985 sa Rotorua, New Zealand. Dito sa Sentosa, binuksan ang Skyline Lodge Singapore noong 2005 at naging isa sa pinakasikat na atraksyon sa isla. Matatagpuan ito sa Imbiah Lookout katapat ng Tiger Sky Tower at may 4 na nakakapanabik na tracks: ang Jungle Trail, Dragon Trail, Kupu Kupu Trail at Expedition Trail. Nakakabitin pero kahit papano satisfied ang dalawang ride. Next time babalikan ko ulit ito. Maglalakad tayo sa Siloso Beach. Natatanaw natin mula rito ang kalapit na shipping port. Nag-lunch tayo sa Mary Brown kung saan umorder ako ng Lucky Plate. Masarap ang manok pero mas bet ko ang gravy. Pupunta naman tayo sa Clark Quay. Sasakay tayo ng monorail sa beach station papunta Vivo City Station. Maglalakad tayo sa loob ng Vivo City para makapunta sa Harbourfront Station. Sasakay ng subway papuntang Clark Quay Station at pagkatapos maglalakad papunta sa susunod nating destinasyon. Nang makarating tayo sa beach station, na-realize ko na libreng sakay pala ang Sentosa Express kung manggagaling ka sa Sentosa Island. Ang Sentosa Express ay isang monorail na nagdudugtong sa Sentosa Island at Harbourfront. Pinalitan nito ang dating Sentosa Monorail at opisyal na binuksan noong January 2007. Elevated ito at may habang 2.1 kilometers bawat way at may 4 na istasyon ito. Ito ang Vivo City, Resorts World, Imbiah at Beach Station. Ito ang pinakaunang monorail na nasakyan ko. Pagkarating sa Vivo City Station, kailangan nating bumaba hanggang sa basement para makarating sa Harbourfront Station at makasakay ng tren papuntang Clark Quay Station. Magtutour tayo dito at ang tour ay ang Singapore River Cruise. Pagkatapos natin bumili ng ticket, mag-iikot-ikot muna tayo habang naghihintay sa next schedule ng tour. Register over there. Right. Ang Singapore River Cruise ay tatahakin ang Singapore River hanggang Marina Bay. Dadaan tayo sa ilalim ng Reed Street. Tapos mag-u-turn sa Alcap Quay at dadaanan muli ang starting point. Dadaan tayo sa Boat Quay papuntang Marina Bay, kung saan makikita natin ang Merlion at ang mga nakapaligid na gusali. Pagkatapos umikot sa Marina Bay, babalik tayo sa starting point. ...45-minute ang ride na ito na magdadala sa atin sa puso ng syudad kung saan nagsasama ang history at modern Singapore. Napakakalma ng cruise at pre-recorded ang tour guide. Dati, ang lugar na ito ay puno ng warehouse at merchants. Pero ngayon, isa na siyang lively spot para sa dining at nightlife.
Makikita rin natin ang iconic Fullerton Hotel na noon ay General Post Office ng Singapore. Siyempre, hindi rin mawawala ang merlion, half lion, half fish na simbolo ng bansa. Habang nagpapatuloy ang cruise, bumabati na ang modern skyline kung saan makikita ang Marina Bay Sands at Singapore Flyer. Sobrang ganda lalo na kapag gabi. Sa tabi ng ilog, may mga lumang tulay at temples na nagpapaalala ng multicultural heritage ng Singapore. Dati, sobrang polluted ang ilog na ito. Pero matapos ang massive cleanup noong 1980s, isa na siya ngayon sa pinakamalinis na urban river sa buong mundo. At dyan magtatapos ang ating Singapore River Cruise. Isang journey mula sa old trading days hanggang sa futuristic skyline na makikita natin ngayon. Siguradong a must-try experience dito sa Singapore. Ngayon, babalik tayo sa Arab Street kung saan tayo nag-i-stay. Sasakay tayo ng bus mula sa Clark Quay Bus Stop at bababa sa opposite plaza Park Royal Bus Stop. At maglalakad tayo sa susunod nating destinasyon. Napakainit habang naglalakad tayo papuntang bus stop, pero buti na lang may dala tayong payong. Bago sumakay, sinigurado akong i-double check ang bus route number sa Google Maps para hindi maulit-uli yung nangyari kanina. Habang bumibiyahe, napansin kong dumidilim ang kalangitan. At nakarating na tayo sa ating sunod na destinasyon. Ang Bai Sarbatti ay isa siyang local shop dito sa Arab Street. Narealize ko na hindi pala sila tumatanggap ng credit card at wala akong dalang cash. Kaya kinakailangan kong maghanap ng ATM. Sa unang ATM, hindi tinanggap ng machine ang mga card ko. At habang papunta sa Raffles Hospital, nagsimula ang malakas na pagbuhos ng ulan. Sumilong muna tayo sa opposite Duo Residences bus stop hanggang sa humina ang ulan. Nang makapag-withdraw na tayo, naglakad tayo pabalik sa bar sa bar. Ang binili ko ay ang teh masala. Bumalik muna tayo sa hostel na 2 blocks away lang ang layo nito. Para makapunta sa huli nating destination sa araw na ito, una, maglalakad tayo papuntang Bugis Station. Sasakay ng subway papuntang City Hall Station upang makapag-transfer. Pagkatapos ay magtutungong Pahilaga papuntang Katib Station. At may shuttle service na magdadala sa atin papuntang Manday Wildlife Reserve. 7:30 na ng gabi nang tayo lumabas. Ito na ang pinakamalayong lalakbayin natin sa Singapore. Ako lang ang naging pasahero ng shuttle papuntang Manday Wildlife Reserve. At nakarating na tayo sa huli nating destinasyon, ang Singapore Night Safari. Meron naka-schedule na show mamaya. Nakapag-book ako para sa libreng show at naka-schedule ito mamaya 9:30 ng gabi sa Amphitheater. Habang naghihintay, mayroon light dance performance sa may entrance ng Amphitheater.
features of the night presentation. My name is Dennis and I'll be your wildlife photographer for tonight. My friends and I will be taking you on a journey, right, to discover animals that you might have never seen before. Earlier on we had Bima and Samudra, our bearded pigs, as well as Rifat, our turkey vulture. Alright, good job, Nanya. Come on, give it a round of applause. Now, they are wise, they are cheerful, and despite their small size, they are quite powerful. Now look here, this is Meron, our raccoon dog. Owl? Yes, there's a familiar call of an owl. Okay, but where is this owl? Is it coming from there or over there? Okay, these owls are playing with me. They are often heard, but very rarely seen. Now everybody, this is an owl bird expert. Everybody say hi then. Hi. Hi, okay. Now, I think I know we are able to see water bodies. Look at that. Whoa, was that an amazing flight by midnight? Come on, give me a round of applause. Alright. Now let me tell you something that Malay fish owl. Tropical rainforests and even in the Himalayas. And usually they really come be shaka. Hyenas, they have powerful jaws, able to crush bones. Even those of buffaloes and stay safe, take care, and bye-bye everyone! Marami silang hinighlight na hayop at karamihan dito ay unang beses ko palang nakita ng personal, lalo na yung hyena. Pagkatapos ng palabas, pumunta tayo sa tram station. Habang nagtutur, ang dilim sobra, kaya hindi masyadong malinaw sa video ang mga nakikita namin. Pero sa personal, malinaw at kitang-kita sila. King of all food. With their head upside down, they perform perfectly adapted to hunt fish, axes, or cheetah. When a turtle exists in the wild only as a species of elephants. These have longer tusks. Female elephants have shorter ones known as tusks. Mahaba ang tour kaysa sa inaasahan ko. Natapos ang tour ng 10:35 ng gabi at nagugutom na ako. Magpunta tayo sa food and beverage area dito. Ang problema, ang mga stall ay nagsiserve lang ng pagkain hanggang 10:30 ng gabi. Pagdating ko, nagliligpit na ang mga store. Kaya dumiretso na lang ako sa safari trails. Base sa mapa, mahaba-haba ang lalakarin ko. Napakadilim at biglang nagsimulang umulan. Kinakailangan ko maghanap ng masisilungan. Nakakita ako ng vending machine na nagbebenta lang ng sariwang orange juice. Gusto ko matry kaya kumuha ko ng isa.
Nung humina na ang ulan, tinuloy ko ang aking paglalakad. Glow in the dark na Scorpion. Kailangan mo nga lang ng UV light. Galing. Ayos yun na. Isa pa. UV light. Grabe. Dadaanan talaga. Ano siya? Atlas. Atlas. Yan ang ayok sa bahay. Kakaiganting daga. Ito ba ako napapansin, Lider? Isa siyang puso. Ang bilis ng oras, 11:38 na ng gabi nang makalabas tayo sa Safari Trails. Nagmamadali ako dahil naulan at kakaunti lang ang masisilungan sa trail. Ngayon kailangan na natin umuwi at magpahinga. Buti na lang at mayroon pa din mga bus na nag-ooperate ng ganitong oras. Sasakay tayo ng bus papuntang After Manday Road Bus Stop. Nasusundan ng mahabang bus ride papuntang Queen Street Bus Terminal. Mula doon, maglalakad tayo papuntang 7-Eleven upang bumili ng makakain. At sa Met A Space Pad tayo kakain bago magpahinga. Meron pa tayo nakasabay umuwi, pero yung iba ay nag-grab car na lang. Nang makarating na tayo sa After Manday Road Bus Stop, dalawa lang kaming bumaba at sobrang tahimik ng Singapore sa gabi. Dumating na ang susunod na bus at sa wakas nakabiyahe na tayo patungo south. Sa sobrang pagod, nakaidlip na ako sa bus. 12:56 nung nakarating na tayo sa Queen Street Bus Terminal. Ramdam ko na talaga ang pagod. Nakabili na tayo ng makakain sa 7-Eleven. Nang makabalik tayo sa hostel, dumiretso tayo sa roof deck kung saan doon lang pwede kumain. Maganda din ang danawin dito. Ito na ang pinakamahaba at pinaka-fulfilling na araw sa paglalakbay sa Singapore. Marami tayong napuntahan at maraming karanasan tayong natutunan. Ito ay isang nakakabusog na araw para sa akin. Ang buong adventure na to ay 100% self-funded na nagpapatunay na maaari ka magkaroon ng epic na karanasan kahit nakabudget ka lang. Maraming salamat sa panonood ng mahabang travel vlog na ito at magkita-kita tayo sa ikatlong araw ng Lion City Chronicles.